Hindi nyo kailangan baklasin yung buong OCC. Yan, normal na siya. Oof! Yo! Good day guys, ito po muli si Daddy Bean. And maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So, kung napapanood nyo to, malamang yung contest natin ay ikinlose ko na yung messaging or yung comment. Nag-hold na ako ng comment. Ibig sabihin, hindi na makaka-comment yung mga gusto sumali kasi tinatapos ko na yung duration ng contest na to. And mamayang gabi, susubukan natin na ipakita ko sino yung nanalo ng prize. Okay. And yung prize na yun ay para lang sa yung parang pasasalamat lang sa inyo sa mga nanonood sa Daddy Bean channel. Okay. And kung gusto niyo ng mga information tungkol dun sa kung paano mananalo, ibibigay ko rin dito sa video na to, no. Yung tungkol dun sa mananalo, isa lang yun. And kung sino yung nauna, no? Kung sino yung tumama at kung sino yung nakagawa ng mga kailangan para ma-verify, para hindi ma-void yung pagsali. Ibig sabihin, kung nagawa nila lahat yung mga kailangang gawin, ay i-verify natin sila as winner. So, yun. Meron akong ipapakita rin dito sa inyo na tanggap ko, no? Ino-notings natin. May tanggap ako dito kahapon. Sabi nung customer, burn daw yung lasa. Tapos may time na nag-shorting. Tapos nung dinala nga niya sa akin, sabi niya, Kuya, hindi ko na magamit. Ang unit niya ay Oxva. Something like Origin. Oo. Pero hindi yung Origin na ginagamit natin kasi iba yung bala nun. No? Pero tingin ko halos marami kasing klase yung bala nito ni Origin pero malakas na klase ito kasi 55 to 65. Parang ganun yung nakasulat dun. No? And sabi niya kung may mabibili daw na bago. Sabi ko wala kasi nga bihira kami magbenta niyan. Although nare-repair natin yan, kako. Kasi kuya, sabi niya, kakarekoton ko lang nito. I mean, kakarekoton lang daw nila. So, ibig sabihin, marunong sila magrekoton. Or may marunong magrekoton din dito sa Marami rin naman na nagre-rekoton ng mga OCC since mas matipid yun. Di ba? May isang ako kilala dito sa gilid. Nagre-rekoton siya nung X-Slim Pro na X-Slim cartridge kasi pareho lang naman yun sa X-Slim SE, X-Slim Pro at saka X-Slim version 2 at saka iba pa na katulad ng modelo na yan. So naisip ko is kung narekoton posibleng may nagalaw, no? Pwedeng may nagalaw pero sinilip ko yung unit and ipapakita ko sa inyo ngayon, no? Eto, pakita ko sa inyo yun. And bago natin simulan guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Para sa mga ganitong klaseng video, no? And para masipagin tayong mag-post ng mga videos, no? So tuloy natin to. Ba't ganun? Kung kailangan yung may sound ba? Wala namang sound. Tama, 55 to 60 watts. Ang ohms niya ay 0.2. This is Oxva OCC. Origin something. So, pinakita niya sa akin yung mod niya eh. Dito ini-inspect natin, no? Pinakita niya sa akin yung mod niya maganda eh. Pero hindi siya Origin X, hindi rin siya yung Origin na katulad ng Origin X. Pero, halos kapareho ng itsura. Nalimutan ko eh kung anong model. Hindi ko na masyadong binigyan attention since dito ako nakafocus sa chinecheck natin. So, chinecheck ko itong area na to. Kung mapapansin nyo yan. Yan nakikita nyo sa video. Chinecheck ko yan dahil pwedeng may nakalabas na wire dyan. Pag minsan, pwedeng lumalabas yung wire, lumalapat dun sa negative. Hindi nyo kailangan baklasin yung buong OCC pag nag-check kayo ng mga shorted na ganito, no? So, dito susubukan na yata natin i-check ito. Sinusundot lang yan guys, rubber lang naman yan. Hindi yun katulad nung isang klase na sobrang tigas. Ang hirap nun. Pinupukpok siya dyan sa area na yan. Tinutulak ko.
Sa part na to, chinecheck natin and yung state nung coil, nung mesh coil ay parang bago pa. So parang halos hindi pa ito ganun katagal ginamit. No? Ayan, o, kita nyo ba? Sinisilip ko dito. Halos wala pa siyang mga, alam niyo, sunog-sunog. May mga sunog pag minsan, ganyan. Pero isang mapapansin nyo na kagad dito, ito, pakita ko sa inyo. Kung bakit nagdi-display ng shorting. Ayan, o. Pause natin saglit. Palino ako din. Okay, pwede na yan. So, ito, kita nyo ba to? Pag nakita nyo yung ganyan sa unit ninyo, sa OCC ninyo, pag sinilip nyo, o baka mamaya isipin nyo na na wala naman akong ganyang klase na na device yung ginagamit ko para makita ng mabuti. Pwede po yung mga cellphone ninyo. Buhayin nyo yung torch sa camera. Pag nabuhay nyo na yung torch, yung ilaw, itutok nyo tapos i-zoom nyo ng konti. Makikita nyo siya na maganda. Itutok nyo lang tapos kunin nyo yung pinaka-the best na view. No? And pag nakita nyo yung part na yan, ay siguradong may problema yung unit and posibleng nag-shorting siya. So, tuloy natin ito. Tuloy natin. No? So, dito, chinecheck ko siya. Yan. And, simple lang yung gagawin nyo dyan. Itutulak nyo siya. Pwedeng itulak or something. Mamaya papakita ko. Ayan. Tinutulak ko na siya ngayon. Sinusubukan ko siya itulak. Kita nyo ba? Kasi, kailangan yan guys para maghiwalay yung dalawa. Kasi dapat hindi sila magkadikit. Kasi yan ay V, yung isa niyan ay V positive, then V negative. So, dapat hindi sila magkadikit na ganyan. Dapat medyo magkahiwalay sila. Diba? Pag naghiwalay na yan guys, mas maganda yung patulak. Kasi pag ginawa nyo pakabig, pwedeng maghiwalay din yan ng pakabig. Ang problema dun, aangat na siya sa cotton. Napaka-prone sa burn. O sa cotton burn. Kasi magbabaga yun eh. Pwedeng magbaga na siya. So yun, patayin ko muna itong tunog na to. Yan, itinutulak ko siya hanggang sa maghiwalay. Yan, iniangat-angat natin. Pwede nyo itulak siya papaganon. Itong nasa left side, pwede nyo itulak papaganyan ng konti. Iwasan nyo lang yung sobrang tulak kasi pag sinobrahan nyo yung push, pwedeng kumalas na yung pinakang connector dun sa ilalim. No? So, i-forward natin ito. Malapit na pala to. So, ayan. Ay, pinapakita natin dito. Ayan, malinaw. Yan. Medyo magalaw yung camera natin. Sorry. Medyo magalaw. Susubukan ko na yata ito eh. Pakita ko dito sa area. Susubukan ko lang i-fire yan. Isang yan. So sa part na to, I think pwede na siya. Magkahiwalay na sila eh. May 1 mm. Kahit mag 1 mm lang yan na agwat. Malaki na yan. So, susubukan natin siya i-fire. Dito medyo nahirapan ako kaya medyo mahaba yun. Sa part na to guys, ikinunik ko na siya dun sa unit. Actually, ipinatong ko lang yan. Medyo mahirap siyang ipatong eh. Dun sa ibabaw ng digital microscope. Pero isang makikita niya dito. Ayan. Pakita ko. Parang bahagya na siyang umuusok. So dito sa part na to ay malapit na yan. Nakuha ko na yung tama. Kita nyo ba? Ayan. Normal na siya. Hindi na siya mag-shorting kasi may agwat na yung dalawa. Kita nyo. Ayan o. Pinapakita natin dito. Goods na siya. Pakita ulit natin yung firing. Medyo matagal ko yata ang pinarap. Ayan. Ayan o, kita nyo. Ang ginawa ko dyan, mahina lang yung wattage para hindi delikado since hindi siya nakalagay sa cartridge.
walang susuportang e-juice. So, konti-konti lang yan. Hindi mo kailangang testingin siya ng sobrang tindi. So, pitik-pitik lang yan. And mapapansin nyo, ang ganda niya. Ganyan pala itsura niyan kapag, diba, kapag malapit. Parang gumagano na vapor. No? So, yun. Pakita ulit natin. Okay na to. And magagamit pa to ng matagal, no? And ang repair nito, guys, sabihin ko sa inyo yung siningil ko sa kanya. Mura lang. Ang repair nito ay 50 pesos. Kasi, hindi naman ganun kakomplikado yung ginawa, no? Bukod dun, mabilis lang yan. And pwede nyo rin gawin sa inyo. Pag minsan, kahit wala naman kayong gamit, wala kayong cellphone or something, wala kayong dala, tapos biglang na ganyan, pwede kayong kumuha ng toothpick or yung kahit anong pantulak na malinis. Pwede yung walang halong chemical. Ano? Yung mga ballpen kasi pwedeng malasahan ninyo yung tinta kung ballpen gagamitin nyo. Tsaka bukod dun, pwedeng masira. Pwede siguro yung mga toothpick nga. O kaya cotton buds na tinanggalan ng tawag doon yung cotton sa dulo. So, gaganin nyo lang siya, itutulak. Wala itong pagkakaiba dun sa isa kong video na burn yung sa Aegis Boost OCC. Pag burn, pag minsan yung cotton nun ay sunog na. So, pag minsan butas yun. So, meron tayong video dito na itinutulak natin yung area na yun, yung kung saan siya nagbo-burn. Pwedeng itulak nyo yun hanggang sa dumikit yung pinakang mesh coil dun sa cotton para gumana na siya. Diba? Okay, so, yun. Sana may naibahagi tayo dito and yun, good luck do sa winner ng ating pa-contest, no? Maliit lang yung hindi naman ganun kalaki yung premium, maliit lang siya. Although malaki pa rin. Malaki siya. And bumawas lang tayo dun sa nakukuha natin dito sa channel, no? And yun, sana makatulong sa inyo yung premium na yun dun sa mananalo. I mean, okay. Maraming salamat muli. So, yun, ingat kayo, bye-bye. Oof!